Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nagagalak po ako na muli nandito po tayo lahat ngayong gabi para po muli magkasama-sama para po pag-aralan at pagnilayan ng mga salita ng ating Panginoon. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, Lord, sinasamba ka namin, pinapupurihan ka namin, Panginoon. Diyos po kayo na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon para po umuli pagnilayan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, hindi po kami karapat-dapat na tumanggap ng iyong ang mga pagpapala, Panginoon, ngunit sa inyong habag, Panginoon, sa inyong grasya, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kayo po ang Diyos ng aming tagapagligtas, Lord. Lord, nawa po ang gawain na ito ay kayo lamang po ang maitaas, kayo lamang po ang maihayag namin, Panginoon. Nawa po ay malinis po ang aming puso't isipan at ma-apply po namin, Panginoon, ang mga gusto niyo pong parating sa amin, Lord. I-bless niyo po ang bawat isa, maging ako, Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Wala po kaming maibabalik sa iyo, kundi papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nandito po tayo ngayon, Friday, para po pagpatuloy po yung ating series sa pag-aaral po, para po sa Book of Acts. Ayan, patuloy lang po natin ito pag-aaral para po mas mahimay po natin yung patungkol sa mga istorya, sa mga nahayag sa Book of Acts. So, ngayon pong gabi ay ang akin pong i-share ay for Acts 10. Manggagaling po ang ating mga, ang salita ng Panginoon based po sa Acts 10. So, pinamanggatan ko po ito na gospel is for everyone. So, yung mga alam naman po natin, ito pong Book of Acts is para po sa yung movement dun po sa early church. So, maganda po na mahimay pa po natin kung ano pa po yung mga aral at yung mga pahayag ng Panginoon na dapat po nating malaman bilang Kristiyano. Ayan. Bali po, kung meron po kayong mga Bible, maganda po masundan nyo po ako sa pagbabasa dahil highlighted lang din po yung i-display ko dito dahil medyo mahaba po yung Acts 10. Ayan, sige po, tayo po yung mag-umpisa na. Umpisahan po natin dito sa Acts 10, verses 1 to 8. So, ito pong mga talata na ito po yung part kung saan si Cornelius calls for Peter. So, basahin po natin. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. Distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, Your prayers and gifts to the poor have come up in a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring a man named Simon who is called Peter. So, ito po, pinakilala po dito kung sino po si Cornelius. Yan po yung binanggit sa 1 to 10. Sinabi po dito na siya po ay isang Roman centurion or a Gentile. Kung sa panahon po na to, siya po ay isang hintil. Pero po, alam naman po natin, nung mga panahon po nila, parang ang naging rule po ay ang mga Jews lang po ang may karapatan or yung parang chosen people na makarinig ng mga salita ng makakilala sa ating Panginoon. But dito po si Cornelius ay isa pong Gentile. Yet,
deboto siya or relihiyoso kumbaga and prayerful, sabi po dito, God-fearing. At sinabi po dito, he gave generously to those in need and prayed to God regularly. So, ganun siya. Kumbaga, ganun po siya kabuti na tao. May takot sa Diyos, relihiyoso, tumutulong sa mga mahirap, mapagbigay. So, dito po sa verse 3 to 6, napansin po ng Panginoon yung sincerity niya at nagkaroon siya ng angelic vision. Nagpakita sa kanya isang anghel at tinawag siya na sinabi sa kanya na your prayers and gifts to the poor have come up in the memorial offering before God. At inutusan siya na patawag niya si Simon Peter, ito nga po si Pedro. So, nakikita po natin dito na na-notice po ng Panginoon yung kung gaano po ka-sincere, kahit po isa po siyang hintil or Gentile, nakita ng Panginoon yung sincerity at may nagpakita at nakita niya yung kung gaano naging paladasal, matulungin sa mahirap itong si Cornelius. Pero nung tinawag siya nung nagpakita sa kanya ang isang anghel, ang angel of God, sabi po dito, parang kailangan pa rin niya na magkaroon or makilala ang ating Panginoong Jesus. So, pinakita po dito na parang hindi sapat yung magkaroon tayo ng isang relihiyoso o maging matulungin tayo sa mahihirap o mapagbigay o God-fearing. Even religious people, kailangan niya po talagang makilala kung sino po ba talaga ang ating Panginoong Jesus. Kaya inutusan po siya na tawagin at maipadala si Pedro sa kanila. Susunod na po tayo sa next verse. Ayan. Dito naman po sa 9 to 16, pinakita naman po yung vision kay Peter. So, Peter's vision. Nung mga time po na to, si Peter sa verses 9 to 10, hindi lang po na-highlight dito, ito po yung panahon na nagdadasal si Peter sa kanilang nagdadasal siya at bago siya natapos magdasal ay nakaramdam siya ng paggutom. So nung time na yon, nung naghahanap siya or naghihintay siya ng makakain, sabi po dito sa verse 11 to 13, he saw heaven open and something like a large sheet being let down to earth by its four corners. So, habang pong siya naghihintay ng makakain, may nakita po siya at nagbukas daw ang langit at parang merong nilatag na parang kumot by its four corners. It contained all kinds of four-footed animals as well as reptiles and birds. Then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." Sabi po ni Peter, "Surely not, Lord," Peter replied. "I have never eaten anything impure or unclean." The voice spoke to him a second time, "Do not call anything impure that God has made clean." This happened 3 times and immediately the sheet was taken back to heaven. So, ano po yung nangyari or yung nakitang vision ni Peter dito? Nakita po niya yung mga, sa vision niya, nakita niya yung with unclean animals. Pinakita yung may malaking tela na may mga hayop na bawal kainin base po sa batas ng mga Hudyo. So, pagka ganon, syempre po, kaya po nakita po dito natin na I have never eaten, surely not, Lord, I have never eaten anything impure or unclean. Nakita natin yung resistance, yung pagtanggi po ni Peter nung sinabi sa kanya, narinig niya yung tinig na parang
katayin mo at kainin mo at kumain ka. So that get up, Peter, kill and eat. So yun yung naging command sa kanya. Pero tumanggi siya, pero ang sabi po ng Diyos, ng ating Panginoon, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ko. So, nung time na to, yung time na to, yung pinakitang vision kay Peter na do not call anything impure that God has made clean. Pwede po natin ihintulad to dun sa kalagayan or sa pagkatao ni Cornelius bilang Gentile. So, dahil nga po sa existing na batas noon na sa mga Hudyo na wag makikipaghalubilo sa mga Gentile, sa mga Hentil, dito pinakita ng Panginoon na parang binibreak na niya. God often breaks, parang binibreak na niya yung rule na yon na wag natin i-judge or wag natin basta tanggihan yung mga taong tingin natin is impure or unclean. Sabi nga po dito, God often breaks our personal, cultural, and religious biases to expand His kingdom. So, yun yung gustong iparating ng ating Panginoon na God is parang tinuturuan niya si Peter na yung division between clean and unclean or yung Hudyo sa mga Gentiles are being broken. Sa pinakita to dun sa vision na nangyari or mismong na saksihan ni Peter. Kaya para sa minsan may mga tao tayo kasing hinuhusgahan na hindi karapat-dapat, may tulad din po natin to doon na meron tayong mga taong tingin natin hindi naman sila worthy ng grace ni God o hindi sila qualified or mga hindi karapat-dapat. Pero sa mata ng Diyos, sa mata ng Panginoon, lahat ay may pagkakataon para makilala siya. Parang kailangan natin basagin kung ano man po yung barrier na meron, lalo na po sa pagtuturo ng gospel. Yun po yung naging vision, Peter's vision sa part na to. Yung sa mga sumusunod po na verses sa 17 to 23, ito naman po yung nakarating na yung mga tauhan ni Cornelius or yung mga Cornelius men kay Peter. So sabi po dito, while Peter was wondering about the meaning of the vision, the men sent by Cornelius found out where Simon's house was and stopped at the gate. They called out asking if Simon, who was known as Peter, was staying there. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you, so get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. So nakita po natin dito yung confusion pa rin ni Peter dun sa nakita niyang, or yung pinakita sa kanya ng Panginoon nung bumukas ang langit at may nakita siyang mga 4 na mga animals na against sa kanila. Ngayon, nung time na to, since hindi pa rin niya alam kung ano ba yung gustong parating ng Panginoon sa kanya, dumating na yung mga taong pinadala ni Cornelius para tawagin siya, para invite siya. So that time, yung sa verse 19 to 20, nakita po natin yung the Spirit's command. So while Peter was thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. So get up and go downstairs. Inutusan siya mismo ng Holy Spirit na do not hesitate to go with them, for I have sent them. So, clearly, yung nakita po natin dito, yung point na the Spirit is clearly orchestrating everything. So, nung time na to, gusto ng Panginoon na expand yung mission ni Peter. Despite na nagwa-wonder siya na kung ano ba yung ibig sabihin ng vision na nakita niya. So, Peter obeys and invites them in. Something
na hindi normal na ginagawa ng isang Hudyo dahil nga po isang mga Gentiles yung pumunta sa kanya. Makikita po natin dito kung paano po siya nag-obey. Nag-obey si Peter dahil yun po yung sinabi ng Holy Spirit. So, nakikita po natin that the Holy Spirit guides us if we are listening. So, meron mo mga pagkakataon na ang banal na espiritu po talaga ang kailangan nating tingnan and dapat nating pakinggan sa mga pagkakataon na parang pakiramdam po natin is magulo or hindi po natin naiintindihan yung mga nangyayari. Pero, pinakita po dito ni Peter na willing siya to step out yung comfort zone or kung ano man yung nakalakihan niya dahil nga po alabag yun sa kanilang batas ng that time. Dahil ang Panginoon naman po ang tumawag sa kanya. So, sana po ganun din po tayo sa mga pagkakataon na tayo po talaga tinatawag ng Panginoon or meron po tayong udyok ng banal na espiritu na gawin ang bagay na to, kahit ba yan pa sa comfort zone natin, maging willingly na mag-obey tayo dahil alam naman po natin na ang Panginoon ang tumatawag po sa atin. Then, dito naman po sa Acts 10, verses 23 to 33, pumunta na nga po si Peter kay Cornelius sa Caesarea. So, sabi po dito, nung papunta na po siya, makikita po natin na sa verse 27, while talking with him, nung nag-meet na po sila, nung time na yon si Peter at si Cornelius, while talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. He said to them, "You are well aware that it's against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile, but God has shown me that I should not call anyone impure or unclean." So dito sa part po na to, yung opening statement po ni Peter na nakita niya na maraming tao sa lugar kung nasan siya in-invite nila Cornelius or pinadala ng Panginoon. Sinabi niya na hindi ito normal or against nga dun sa law ng mga Hudyo na makapag-associate or mag-visit sa isang Gentile or sa isang Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So, nung time na to, since marami nga pong tao, pinakita po na ni Cornelius kung gaano po siya nag-obey sa ating Panginoon at nag-invite siya ginather niya yung family and friends niya para po makarinig kung ano ba yung sasabihin ni Peter or yung gospel na ipapahayag ni Peter para sa kanila. So, pinakita po dito yung hunger for the truth na talagang eager siya na makilala ang ating Panginoong Jesus. Kaya nung nakita rin po ni Pedro na marami pong nag-aabang na magsalita siya or mag-share, dito na po naintindihan na kung ano yung vision sa kanya ng Panginoon na parang God is opening the gospel to all. Sabi po dito sa verse 29, "So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you sent for me?" So sabi po dito ni Cornelius answered, 3 days ago, I was in my house praying at this hour at 3 in the afternoon. Suddenly, a man in shining clothes stood before me and said, "Cornelius, God has heard your prayer and remember your gifts to the poor. Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. So I sent for you immediately, and it was good for you to come. Now, we are all here in the presence of God to listen to everything that the Lord commanded you to tell us."
nakita po natin dito yung pag-obey agad po ni Cornelius sa command ng ating Panginoon. At prepare po niya lahat ng mga family and friends niya na handang makinig sa kung ano man po yung gustong ipahayag ng Panginoong Jesus sa pamamagitan po ni Peter. Kaya kung may mga kakilala rin po tayong ganito na tingin po natin minsan ay mga sabihin po natin hindi po natin usually nakakausap about sa salvation, about sa gospel, hangarin po natin na meron din po silang desire to know the truth or hunger for truth. Ang kailangan lang po natin is dalhin sa kanila ang gospel. So, tayo, tingin po ba natin, kaya po nating, or willing to go where God sends you? May mga pagkakataon po kasi na tayo po talaga yung isang magiging way paano makilala ng isang tao. Kung sino ang tunay na tagapagligtas, kung ano ang totoong gospel, kung ano ang gustong ipahayag ng Panginoon sa lahat ng tao. Kaya sana kung meron man po tayong makakilala na hindi pa talagang tunay na nakakilala sa ating Panginoong Jesus, nawa po maging tulay or maging instrumento po tayo para po makilala nila ang ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. At dito po sa last part ng Acts 10, 34 to 43, ito na po yung message ni Peter sa mga Gentiles. So, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation that one who fears Him and does what is right. You know, the message God went to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. So, nung part na to, nakita na naintindihan na ni Peter na talagang wala pong favoritism. Sabi, but God does not show favoritism but accepts from every nation. Basta alam po natin na may takot sa Diyos at nagsisi na kanyang mga kasalanan. At handang tanggapin ng Panginoong Jesus. Talagang ino-open ng ating Panginoon yung salvation or yung habag niya para sa lahat. At wala siyang, kumbaga wala po siyang kinikilingan. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Nung time na to, nagsimula na pong ipahayag yung gospel ni Peter from verse 36 to 38. So, Jesus, pinakilala po niya kung sino si Jesus, na ating Panginoong Jesus ay naghayag ng kapayapaan, na-anoint with the Holy Spirit and power, na siya ay isang mabuti. He went about doing good, na ang ating Panginoong Jesus ay nagpapagaling, maraming miracle na ginawa ang Panginoong Jesus. At inutusan sa verse 39 to 41, dito naman po yung Peter's and other witnesses of Jesus' death and resurrection. Kaya sinabi po ni Peter na ang mission nila ay maging witness kung ano man po yung ipahayag ko ano man po yung mga na-witness nila nung mga miracles at mga nangyari sa buhay, mga sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesus, at ipahayag to sa lahat ng tao or every nation. So, ang key point po dito talaga is Peter preaches a full gospel to the Gentiles with no distinction from what he could preach to Jews. So, walang pinagkaiba kung ano man po yung pinapahayag ni Peter dito sa mga Hudyo, ay ganun din po yung pinahayag niya na gospel patungkol naman po sa mga Gentiles, sa mga Hentiles. Sabi po dito sa verse 42, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge
of the living and the dead. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Napakaganda po ng verse 34 to 35 na sinabi, God does not show favoritism but accept every nation that one who fears him. So, napakasimple lang po that the message of salvation is simple and powerful. Kailangan lang po natin itong ipahayag. At wala pong qualification para po marinig natin ang salita ng Panginoon. Hindi po natin kailangan maging anuman pong lahi, anuman pong estado ng buhay, mahirap, mayaman, anuman po yung kalagayan natin. Kayang-kaya po or openly na pwede po natin mapakinggan ang good news or yung gospel kung sino po ba talaga ang ating Panginoong Jesus. At yun ay ang ating, siya po ay ang ating tagapagligtas. At dito po sa last part, sa verse 44 to 48, makikita po natin yung pagkilos ng Holy Spirit sa mga Gentiles, sa mga nakapakinig ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, so while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. So in the midst of sermon, noon po naramdaman nila ang Holy Spirit. Yung mga nagsimula na pong papurihan ng mga hintil ang ating Panginoon. Nakita po nila kung gaano po ka-powerful, ka-bless, na makilala ang isang ating Panginoong Jesus. So, ang point po dito is the Gentile received the Holy Spirit na hindi lang dahil basta nabaptize sila or kung ano man, kundi dahil sa faith, kaya nila naramdaman kung ano man po yung acceptance or yung salvation na binigay ng ating Panginoon. So, sabi po dito, then Peter said sa verse 47, surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. So, he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. So, nung time na to, na-accept na po nila ang Panginoong Jesus na siyang tagapagligtas ng lahat. So, Peter then baptized them, acknowledging they have received the same Spirit. So, yung barrier po between Jews and Gentiles is na-break na po dito dahil yung same Holy Spirit na nararamdaman ng mga Hudyo or na-receive ng mga Jews, ay yun din po ang Holy Spirit na natanggap ng mga Gentiles. So, makikita po natin dito na lahat ng nanampalataya kay Jesus ay nakakatanggap ng Espiritu Santo kahit ano pang pong lahi o pinanggalingan. Yun nga po yung main point dito na the gospel is for everyone. Hindi po natin mapipili kung sino po yung mga dapat lang na makarinig ng salita ng Panginoon, kundi ang mission po natin ay maihayag ang gospel sa kahit na sino pa na lahi or estado ng buhay sa mundong ito. Kaya kailangan lang po natin i-share at kailangan po natin i-obey kung ano man po yung inuutos o pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So, dito po makikita po natin na ang Diyos ay hindi limitado sa lahi o kultura. Bawat tao ay may pagkakataong makakilala sa Kanya. Nakita po natin yung inclusion ng Gentiles into the family of God. Dito rin po, nakita natin kung paano po nag-shift yung understanding ni Peter. Kung ano man yung mga kailangan pang, kailangan pang ma-reach ng gospel. Ni-remind din po tayo na ang salvation is available to all who believes regardless of background. So, kung ano man po yung mga naging past natin, kung minsan po naisip po natin,
hindi po tayo katanggap-tanggap sa ating Panginoon, na unworthy po tayo. Lahat po tayo dito sa ating mundo ay makasalanan. Handa po tayong tanggapin ng Panginoon kung tayo po ay huhingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, at tatanggapin po natin na siya ang Diyos na ating tagapagligtas. Mapupulot din po natin dito from Acts 10 na ang pagsunod ay susi sa pagpapala. Si Pedro ay sumunod kahit hindi niya agad naiintindihan. Nakita po natin na yung confusion o yung resistance din po ni Peter sa mga inuutos ng Panginoon, pero bagamat di niya maintindihan, pinili pa rin po niyang i-obey yun dahil alam po niya na yun yung calling niya para na binigay ng Panginoon sa kanya. Na-expand yung mission. Kaya kung meron din po tayong gantong pagkakataon sa buhay na pakiramdam po natin ay hindi na align or hindi na po natin maintindihan yung mga kailangan nating gawin sa isang pagkakataon natin sa buhay, sana po piliin pa rin po natin na sumunod sa ating Panginoon despite sa mga nangyayari, kahit hindi po natin maintindihan. Dahil lahat naman po yun ay magli-lead sa blessing or good outcome, dahil hindi naman po tayo papabayaan ng ating Panginoon. At lastly po, the gospel is for everyone. No one is too far, too different, or too unworthy to receive God's grace. The gospel is for everyone, Jews and Gentiles, near and far. Kaya kung meron po tayong mga kaibigan, mga kakilala sa kaopisina, katrabaho, o kahit kamag-anak po natin na tingin po natin masyado po nating ginajudge na hindi sila worthy na makareceive ng God's grace, lagi po nating alalahanin na ang gospel ay para sa lahat. Kailangan po nilang malaman, kung makilala kung sino po ba talaga ang ating Panginoong Hesus na nagligtas po sa atin ng ating tagapagligtas. Iiwan ko po sa inyo itong last verse po natin from Matthew 28 verse 19. Sabi po dito, "Therefore go and make disciples of all nations, by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Ito po yung kinuman sa atin na, therefore go and make disciples of all nations. Wag po nating kakalimutan na ito po ay isang misyon ng bawat isa na maihayag ang tunay na gospel na ang Panginoong Hesus natin ay nagliligtas. Hindi po natin kailangang ilimit na sa atin lang pong Christian yung malaman yung good news na to. Sikapin po natin na maihayag pa to sa mga taong na, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan, na makilala po nila kung sino po si Jesus. Nawa po na nakapag na-realize po natin yung kahalagahan ng gospel sa bawat isa. Maging realization po to sa akin at maging sa inyo, maging po sa akin na yung purpose po natin kung bakit po tayo nandito sa mundo, para po maipahayag at madakila po natin ang ating Panginoon. Ayun lamang po, nawa po marami po tayong ma-apply sa ating buhay para po patuloy po nating lumalim pa yung relasyon natin sa ating Panginoon. Sige po, bago po tayo magtapos, tayo po muna po ay manalangin. Panginoong Diyos na makaparin sa lahat, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord. Naintindihan po namin, Panginoon, kung gaano niyo po pinapahalagahan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal, naramdaman po namin na wala po kayong favoritism, Panginoon. Alam po namin na ang iyong biyaya at habag ay para po sa lahat, Lord God. Lord,
Nawa po tulungan niyo po kami na magkaroon ng puso na maipahayag pa ang iyong dakilang pangalan, Lord God. Lord, nawa po ma-spread pa po namin ang mabuting balita sa iba, lalo na po sa mga nangangailangan na makilala ka, Panginoon. Lord, nawa po kami rin po ay tunay pa po namin kayong kilalanin at mapagtibay po namin ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord. Muli, tinataas ko po ang lahat ng Panginoon, ng mga nakikinig, Lord God. Patuloy niyo po silang i-bless, Panginoon. Patuloy po kayong magpahayag ng mga blessing, Panginoon, ng grace and healing, Lord God, sa aming lahat, Lord. Alam po namin, Panginoon, na may mga pagkakataon din po na hindi po namin alam ang gagawin, Lord God. Matuto po sana kami, Panginoon, na magtiwala at sumunod pa rin sa iyo despite of the challenges and uncertainty, Panginoon. Sa iyo lamang po namin inaalay ang aming buhay, Lord God. Alam po namin na lahat pong ito ay may purpose, Panginoon. Nawa po kayo lamang po ang aming maitaas, kayo lamang po ang aming mag-glorify. Wala po kaming maibabalik sa iyo, kundi papuri po sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen.